Yan. May mga bakante pa naman po tayong upuan sa side dito. Kung magsakaling may dumating. Kamusta po kayong lahat? Babalik na rin ko na to. Unahin ko yung payaman ng payaman. Para malakas agad ang simula. Praise God. J1 Culture. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I am not seasonal. I appreciate everyone, everything. I'm part of something big. I'm in partnership with Christ. I'm not extreme. Praise God. Pwede po natin palakpakan si Lord. Sabihin mo sa, baka napapansin niyo po, meron po tayong design sa stage. Ginamit po yan kagabi sa AG Leaders Night. At maganda po ang ginawa ni Lord. Kaya kung gusto mo maka-attend din sa event na yon, magtanong ka lang sa AG leader mo kung paano. Okay? So, sino pong ready na? Sabi mo sa iyong katabi, partner, makikinig ako. Huwag ka munang istorbo. Sayang yung pagpunta ko dito. Okay. Sige po, let's start. Our word for today ay galing po sa Luke chapter 15. Ayan. Ito pong verse pong ito or chapter na ito ay kilala doon sa kwento ng The Prodigal Son. Sino po nakakaalam ng Prodigal Son? The parable of the lost son. Pero sa halip na mag-focus tayo dun sa anak, dahil Father's Day, dun tayo mag-focus tatay. Okay? Luke chapter 15 verse 11. Meron tong story, so makinig po kayo mabuti kasi pagkatapos po nito may exam po tayo. Luke 11, verse 11. Sinabi ni Jesus, may isang tao na may dalawang anak na lalaki. Sinabi ng nakababata sa kanyang ama, Ama, ibigay mo sa akin ang bahagi ng kayamanang nauukol sa akin. At hinati niya sa kanila ang kanyang pag-aari. Napakabait ng tatay. Verse 13. Makaraan ng ilang araw, tinipon ng nakababatang anak ang lahat ng kanya. At naglakbay patungo sa isang malayong lupain at doon nilustay ang kanyang kabuhayan sa maaksayang pamumuhay. Verse 14. Nang magugol na niyang lahat, ay nagkaroon ng matinding taggutom sa lupaing iyon, at siya'y nagsimulang mangailangan. Kaya't pumaroon siya at sumama sa isa sa mga mamamayan sa lupaing iyon na nagpapunta sa kanya sa kanyang mga bukid upang magpakain ng mga baboy. At siya'y nasasabik na mga kain ng mga pinagbalatan na kinakain ng mga baboy at walang sino mang nagbibigay sa kanya ng anuman. So nagkaroon po ng naubos ang kayamanan na kinuha sa mana. So kahit po pinagbalatan ay kinakain na ng anak. Verse 17. Subalit nang siya'y matauhan ay sinabi niya, ilan sa mga upahang lingkod ng aking ama ang may sapat at lumalabis na pagkain. Ngunit ako rito'y namamatay sa gutom. Verse 18. Titindig ako at pupunta sa aking ama at aking sasabihin sa kanya, Ama, nagkasala ako laban sa langit at sa iyo. Hindi na ako karapat-dapat na tawaging anak mo, ituring mo ako na isa sa iyong mga upahang lingkod. And verse 20. Siya'y tumindig at pumunta sa kanyang ama, subalit habang nasa malayo pa siya, natanaw siya ng kanyang ama at ito'y awang-awa sa kanya. Ang ama'y tumakbo, niyakap siya at hinagkan. Kung mapapansin niyo po sa story, bakit kaya malayo pa lang ay natanaw na ng ama ang anak? Kahit na matagal siyang nawala. Malayo pa lang, parating pa lang yung anak, malayo pa lang. Nakita na nung ama. Bakit?
Dahil ang ama ay araw-araw na naghihintay sa pagdating ng kanyang anak. Inaabangan, tinitingnan. Narating na kaya ang anak. Araw-araw yon. Hinihintay niya yung umalis siyang anak. Hinihintay niya. At biyaya po ni Lord ay nagbalik. So ang title po na i-share ko po sa inyo ngayon ay The Waiting Father. Oh, ba't kaya waiting father yan? Kakaiba, no? Sige po, let's pray first. Father God, salamat Panginoon sa araw na ito. Lord, I pray, ano man po ang marinig naming word na nanggagaling sa iyo, I pray na ito po'y maunawaan namin. Makita po namin ang kahalagahan nito. Ma-apply po namin sa aming mga buhay. And Father God, I declare also na lahat ng narito, Panginoon, after ng preaching na ito ay merong pagpapahalaga sa iyo, Lord God, at sa mga tatay na meron kami. Thank you, Lord God. In Jesus' mighty name, Amen. The waiting Father, ang naghihintay na Ama. The waiting Father reveals that our Heavenly Father is, doon sa story, number 1, loving. Luke chapter 15 verse 12. Sinabi ng nakababata sa kanyang ama, Ama, ibigay mo sa akin ang bahagi ng kayamanang nauukol sa akin at hinati niya sa kanila ang kanyang pag-aari. Grabe! A loving Father talaga kasi siya ay accessible. Sabi niyo nga po, accessible. Alam niyo yung accessible? Hindi sila takot lumapit at magsabi ng ganon dahil alam niya na ang kanyang ama ay full of love. Punong-puno ng pag-ibig ang ama. Kaya naman yung anak, hindi nahihiyang magsabi kahit kuhanin ng yaman. He can approach his father. Meron siyang yes face. Tingnan niyo nga yung katabi mo, mukha bang may yes face yan? Yung parang pag nakita mo mukhang yes face. Yung iba kasi mukhang no face eh. Yung lalapit ka pala mukhang hindi na. Mukha bang yes face yan? Yung tatay mukhang yes face. Kahit kuhanin yung yaman ng anak, parang yes talaga agad. Hindi intimidating, hindi nakakailang o nakakatakot. Si Father God ay ganun din. Pwede kang lumapit kay Lord, mag-pray, magsabi ng mga pinagdadaanan mo dahil si Lord ay andyan para sa'yo. Welcome na welcome ka. Kahit saan ka nang galing, ano man ang ginagawa mo, kahit nga kagabi may ginawa ka pa, hinihintay ka lang ng iyong amang lumapit muli. Kaya katulad ni prodigal son, sa mga tatay na nandito, taas nga po ang kamay ng mga tatay, halata na rin naman. Okay? Bakit po, Pastor? Sa itsura niyo po ba tinignan? Hindi. Sa tiyan. Okay? Yan. Diyan ko tinitignan, ha? Kaya mga tatay, alam ko yan, meron tayong mga ab without S. Nasaan ako? Nawawala ako, Mga tatay, alam kong mahal ninyo ang inyong pamilya. Amen po ba? Pero merong ilan na tatay na hindi ganong ka-showy. Hindi tulad ng nanay. Ang nanay showy yan eh. Ang tatay, malimit, silent type. Yung parang masaya na ang lahat ng tatay. Seryoso pa. Hindi siya showy. Hindi siya magsasabi ng mga words na, alam mo yon. Kaya naman, intindihin natin sila, mga anak at asawa, sa ibang paraan nila ipinapakita ang pag-ibig. Hindi man sa words, hindi man sa pagyakap, tulad ng ginawa ng tatay, hindi man sa paghalik, pero baka sa pagtatrabaho. Ang karamihan ay sa paghahanap buhay na kahit anuman ang kanilang pinagdadaanan sa hanap buhay ay tuloy lang. Gusto nang huminto nung ilan, pero tuloy lang para sa anak at sa asawa para maibili ng make-up. Tunay kayo? Hindi, para makapagbigay ng pera at para mapabaunan ng anak. May nararamdaman na sa katawan, pero tuloy lang, mga tatay. Hindi kayo nagsasabi, napakalihim. Kaya kung katabi mo ang tatay mo or asawa mong lalaki or may katabi kang tatay, i-appreciate mo naman siya
Batiin mo naman ang Happy Father's Day. I appreciate you po sa lahat ng... Wait lang. Wait lang, hindi pa tapos eh. Babatiin mo na ng Happy Father's Day. Alam ko yun eh, napanood ko na yan kanina. Dagdagan mo. Dagdagan mo yung Happy Father's Day. Walang kasarap-sarap yung sa tatay. Mamaya, pagbati mo ng Happy Father's Day, i-appreciate mo. Mga anak na may hanap buhay, magbigay ng pera. Sasabihin ng tatay kahit walang bati. Basta may pera. Okay? I-appreciate nyo po sa lahat ng kanilang sacrifices. Yan ay meron din namang hindi okay sa trabaho, gusto nang umalis minsan. Pero kayo umalis, bakit? Iniisip ang kanyang pamilya. Kaya kung may katabi ka ngayon na tatay, sabihin mo, Happy Father's Day. Tapos nakangiti. Happy Father's Day. Ganun yung tatay. Ayan. Kahit hindi mo kakilala ang tatay, sabihin mo, Happy Father's Day. Ayan, Happy Father's Day po. Happy Father's Day. Ayan. Okay. Mga asawang babae, Father's Day ngayon, bawasan muna ang ganito. Gusto niya ng katahimikan. Kahit isang araw lamang. Meron po akong na-research. Sa Amerika po pala, ang Mother's Day, ang pagdiriwang ng Mother's Day ay pang-second sa pinaka-pinagdiriwang. Pang-second, ang first ay Christmas. Ang second ay Mother's Day. Tanungin niyo sa akin kung pang-ilan ang Father's Day. Pang-20. Ang layo nung celebration ng Father's Day, hindi masyadong na-appreciate. Tapos tanungin niyo sa akin kung pang-ilan ang araw ng mga patay. Pang-anim. Mahalaga pa yung patay kaysa doon sa tatay na buhay. Hindi niyo pa parang napansin? Kaya ngayong oras na to, I pray na lagi nating i-appreciate ang mga tatay. Pwede po ba natin palakpakan ang mga tatay sa oras na ito? Grabe, pan-20. Layo, no? Okay. Sa story po, kanina, pangitang-pangita na ang tatay po ay loving. A loving father kasi siya ay willing to give. Siya ay generous. Sino po dito mga asawang lalaki nagbibigay ng pera sa kanyang asawang babae? Nang walang kupit. May bawas po na kaunti. Pwede na yun. Basta kaunti lang ha. Okay. Mga asawang babae, kung ibinigay lahat ng sahod, magbigay ka rin naman ng extra money sa asawa mo. Magiging masaya mamaya. Bigyan mo ng extra money, gusto rin naman magkape. Lagi na lang 3-in-1, baka mamaya pwede naman Starbucks. Okay? Kasi ang mga tatay, ang mga loving father, generous, willing to give. Even ang ginawa ng anak ay harsh request sa story. Harsh request yun. Kukuhanin sa kanyang mana. It was a shocking request. Para bang pinatay na ang ama. Kinukuha na kasi ang mana. Kailan ba kinukuha mana? Pagpapatay na. Lakas-lakas pa ng tatay. Hinihingi na ang mana. Tatay, akin ang mana ko. Para na sinabi ng anak, tatay, ka na. Bahala na kayo doon sa ibig sabihin. Ayoko lang sabihin. Pero naintindihan nyo. It was a selfish request. Pero alam nyo, kahit selfish request, ang tatay binigay pa din. But this father is gracious and generous. Dahil sa matinding pag-ibig ng ama, binigay pa din ang mana. Ikaw ay kumatok at ikaw ay pagbubuksan. Ikaw ay humingi at ikaw ay bibigyan. Matthew 7 verse 11. Ito ang pinakamadaling sa uluhing verse. Matthew 7:11. Mabilis sa uluhin yan. So if you... Yan ito pa, parang nagbibinata na si pastor. So if you sinful people know how to give good gifts to your children, how much more will your heavenly Father give good gifts to those who ask Him?
Ganyan ang mga tatay. Gagawa ng paraan, mabili lamang ang gusto ng anak at asawa. Tama po ba mga tatay? Ang anak, pag nagpabili ng cellphone, ang tatay, kahit kulang ang sweldo, mamaya nag-iisip mangutang para maibili ikaw ng cellphone. Mga anak, gusto lagi cellphone. Mga anak, pwede ba sa Father's Day, magpasalamat kahit walang dahilan, kahit walang cellphone, walang binili? Ang mga tatay gagawa ng paraan para mabayaran ang dapat mabayaran. Gagawa ng paraan kung may pangangailangan. Tatay, salamat sa pagpo-provide. Ang galing mo, tatay, gumawa ng paraan. Galing ng mga tatay. Sila talaga si Adan. Adventurous. Naghahanap ng pera sa kawalan. Nakakompute yun sa utang ng tatay na hindi kasya, pero may paraan pa din para magkapera. Ganyan po ang mga tatay. Salamat sa pag-provide. Ang nangyari po sa story, balik tayo sa story, a loving father is compassionate. Why? He ran. Tumakbo siya. Hindi siya lakad. Dumating yung anak, hindi siya naglakad. Ay, narin ang anak ko? No. Tumakbo siya, papunta sa anak. Niyakap niya at hinalikan. Kilos na nahabag at naawa sa kanyang anak. Luke 15:20. So he returned home to his father, and while he was still a long way off, his father saw him coming. Filled with love and compassion, he ran to his son, embraced him, and kissed him. Talagang na-miss. Yung anak, meron talagang humble return, biyaya ni Lord. Nung ang anak ay nagising na sa katotohanan at bumalik na sa tamang pag-iisip, kung nung una, ang request ng anak ay, Tatay, give me. Ngayon naman, ang request ng anak, Tatay, make me. Ano ibig sabihin, Pastor? Luke 15 verse 19. Hindi na ako karapat-dapat na tawaging anak mo. Ituring mo ako na isa sa iyong mga upahang alipin. Nung una, give me my money. Give me my money. Yan yung anak nung una. Pero nung tumagal, make me a servant. Make me a servant. Pero sa pagbalik ng anak, hindi niya alam kung tatanggapin pa siya. Papalayasin ba siya? Ipapahiya ba siya? Papansinin kaya siya? Pero ang mahalaga, siya ay bumalik. But he found a father filled with love. Grabe yung tatay. Tumakbo, niyakap, kinalimutan na ang nagawa, hinalikan. Anong ginawa? Tumakbo, niyakap, hinalikan. Yung anak. Pero i-relate ko to sa asawang babae. Sino itong mga asawang babae? Taas ang kamay. Woo! Nung una lang daw sweet. Nung tumagal na, buwisit. Stay, mali-mali yun. Makiki-erase nun. Asawang babae, wag nang hintayin ng sorry. Kapag nag-hug, ay sorry na yon. Kapag nag-kiss, ay sorry na yon. Kapag nagsalita na, unang nagsalita, ay sorry na yon. Kapag lumapit na, ay sorry na yon. Wag nang hintayin yung S-O-R-R-Y. Sorry. Wag na. Pag ang tatay lumapit na, may first step na, sorry na yun ha, mga asawang babae. Malinaw? Ikaw naman, nilapitan ka na, matigas pa. Yung asawa ng lalaki ang nauna, ikaw pang matigas. Pwede ba yung unang lapit na yun, sorry na yun? Ayos ba mga tatay? Ba? Sabi, ayan! Yan ako, inaayamig sa likod. Gusto ko yan. Maggunaganahan ako dito para marami akong masasabi. Okay? Ang ginawa ng tatay is the ultimate sign of acceptance by the father. It really shows love. Ikaw ay tanggap ni Father God, siya ay patakbo siya, kaya ka, pahalik sa iyong pagbabalik. Ang biyaya po ni Lord sa nangyari ay ito.
Ang ama ay hindi mo mariringgan ng saan ka nang galing, anong mga pinagagawa mo. Wala ring lecture. Sabi ko naman sa iyo, ang tigas kasi ng ulo mo. Kung nakinig ka lamang. Nakita niyo ba sa story yung sinabi yon? Walang salita kang maririnig. Ang ginawa niya lang, tumakbo, niyakap, hinagka ng anak. Wala nang speech. Sigurado, natuto na yung anak, hindi na kailangan pagsabihan pa. Malamang, di mo na ulitin. Mostly ng mga tatay, hindi mo na yan maririnig na magsabi ko ano nangyari. Ang nanay, detalyado. Nanay, detail. Ba't mo ginawa yan? Sabi ko naman sa iyo, huwag mo gagawin dyan. Ang tatay. Okay lang yan. Yan ang tatay. Di ba? Yun ang tatay. Tapos na. Hindi na kailangan explain para maraming bagay. Yan ang tatay. Kilala natin ating mga tatay. Hindi na kailangan explain ng detail kasi alam ng tatay na natutunan na ng anak. Yan ang tatay, naramdaman ng anak ang love. No words, just actions. Kaya kung may pinagdadaanan ka o pagsubok sa buhay, lagi mong tatandaan na ang ama mo sa langit ay ama na umiibig sa iyo. Pwede po ba natin palampakan si Lord? Sabi ng isang pastor, hindi mo kilala ang tatay ko, hindi ganyan ang tatay ko. Okay lang. Hindi ko nga kilala, pero may kilala akong tatay na tunay na iibig sa'yo. Walang iba kundi si Father God. Hindi kanya pababayaan, hindi kanya iiwan. Magandang plano ng tatay mo sa langit kasi mahal ka niya. Tatandaan mo yan. Kung hindi man naging magandang plano ng tatay mo sa lupa, may tatay ka pa sa langit. Pili ka na lamang. Okay na yon. Kung hindi naging perfect ang tatay mo sa lupa, siya pa rin ang tatay mo. Kasi wala ka sa mundong ito kung wala yung tatay mo. So, kung hindi maganda ang plano ng tatay mo sa lupa, at least maganda ang plano ng tatay mo sa langit. Okay na yon. Amen? Alam mo naman na kapag ang tao nagmahal sa tao, ginagawa niyang lahat para lang mapasaya yon. Tama po ba? Ginagawa niyo po ba ang lahat para mapasaya yung taong mahal niyo? Amen. Ano pa kaya ang Diyos natin sa langit na nagmamahal sa iyo ang kayang gawin para mapasaya ka? Because our Father is loving Father. Kaya naman, kung ang tatay mo sa lupa ay mapagmahal sa iyo, you are blessed. Kung ang tatay mo ay nagpo-provide, you are blessed. Kung ang tatay mo ay napakasipag, you are blessed. Kaya i-appreciate mo ang tatay mo kasi hindi lahat ng tatay ganyan. Lalo na yung mga tatay na hindi pinanagutan yung kanyang anak. Kaya kung pinanagutan ka niya, you are blessed kasi may tatay ka. Amen? At sa mga iniwan ng tatay, huwag kang mag-alala. Sa church na to, meron kang papalit na tatay. Walang iba kundi ang tatay mo sa langit. Amen? At kung talagang wala kang tatay, ako natatayo. Your spiritual father. Nandito ako para samahan ka. Kung wala kang, lapit ka lang sa akin mamaya, bibigyan ka ng 20. 20 kiss. Di ba? Number 2, the waiting Father reveals that our Heavenly Father is forgiving. Ang ginawa ng anak sa ama ay hindi basta-basta. Hindi talaga. Kinuha ang yaman ng buhay pa, pinatay na ang ama, winaldas ang yamang ibinigay, itinakwil ang ama bilang ama, nang iwan ng pamilya, kasama yung kapatid, iniwan din, na wala nang pakialam sa mga iniwanan, kasi iniwan lahat. Pero anong nakita mo dito? Pero ang ama ay nagpatawad. Ma-highlight sa story ang laki, dami o tindi ng kasalanan, pero masigit na ma-highlight ang karakter ng ama na magpatawad. Yung laki ng kasalanan na yun, napatawad yun? Yes. Yung dami ng kasalanan na yun, napatawad yun? Yes. Yung tindi ng kasalanan na yun, napatawad yun? Yes. Pastor, bakit gano'n na lang? Katindi, siyang magpatawad. Daniel chapter 9 verse 9. But the Lord our God is merciful and forgiving, even though we have rebelled against Him. Kaya sa mga anak,
na rebelde sa ama, huwag ka mag-alala. Pag bumalik ka at humingi ng tawad, hahalikan ka na at yayakapin. Because our Father is forgiving. Ganyan si Father God. Ano man ang ginawa mo, kaya kanyang patawarin. His actions demonstrated it. Tingnan niyo po ang nangyari. Ituloy natin yung story. Luke chapter 15 verse 21 to 22. At sinabi ng anak sa kanya, Ama, nagkasala ako laban sa langit at sa iyo. Hindi na ako karapat-dapat na tawaging anak mo. Subalit, sinabi ng ama sa kanya mga alipin, dalhin ninyo rito ang pinakamagandang kasuotan at isuot nyo sa kanya. Lagyan nyo ng isang singsing ang kanyang daliri at mga sandalyas ang kanyang mga paa. Kita nyo? Hindi nga pinansin yung script ng anak. Nag-practice pa yun. Ama, nagkasala ako laban sa iyo. May script yon, pero hindi pinansin. Ibang sagot ng ama, dalhin nyo rito ang pinakamagandang kasuotan. Ang anak ay handa na maging servant. At hindi na ituring na anak, pero ni-recognize ng anak kanyang pagkakamali. Kaya naman, yung father, willing siyang patawarin. Hindi pa pinatapos ang sinasabi, pinatawad niya na. Bakit? Sa araw-araw na paghihintay, sigurado ako napatawad na ng tatay. God is ready to forgive your sins, but you've got to make the first move toward home. Ang tatay naghihintay lang. Ang anak ko kayo babalik. Hindi ang tatay ang gagawa ng first move. Ang anak ang gagawa ng first move. Pero pag humakbang ka na, kahit malayo ka pa lang, ang tatay patakbo na sa'yo. Kaya po sa mga anak na medyo, sige wag na anak, mga Kristiyano na lang. Mga Kristiyano na palayo-layo kay Father God. Kung ano-anong ini-enjoy sa mundo. May sasabihin ako sa iyo, isang hakbang lang pabalik. Tiyak, mas malapit si Lord sa iyo. Yung action ng anak ay napabalik, ay tinapatan ng action ng ama ng pagpapatawad. Ganon din ang ama sa langit. Tayo ay pinatawad dahil ang ginawa ng Panginoong Yesus ay sapat na pambayad sa ating lahat ng kasalanan. Hindi kailangan ng anumang relihiyon para patawarin ka. Sapat na ang ginawa ng Panginoong Yesus para bayaran lahat ng iyong kasalanan. Gaano man kadami, kalalim, kapangit na kasalanan sa palagay mo, binayaran ng Panginoong Yesus yan. Romans 3:24. Yet God, with undeserved kindness, declares that we are righteous. He did this through Christ Jesus when He freed us from the penalty of our sins. Anong ibig sabihin? Forgiveness is also called justification. Sabi nyo nga po, justification. Kasi hindi na i-render sa iyo ang sin na ikaw ay guilty. You are justified. Anong ibig sabihin ng justified? Means you are set right. Ikaw ay matuwid kay Father God. Ikaw ay inosente. Muli. Dahil kung wala si Jesus Christ at kanyang nagawa, tatawagin tayong guilty sa courtroom ng langit. Ikaw ay guilty sa kasalanan ginawa mo. Pero dahil sa ginawa ng Panginoong Yesus, the person who is washed in His blood is declared innocent of all charges, even though he did in reality commit the crime and the offenses. Anong ibig sabihin, Pastor? Ibig sabihin, bawat kasalanan mong ginawa ay willing kang patawarin ng Panginoong Yesus kahit gaano kadilim ang iyong ginawa. Basta bumalik ka lamang sa iyong Ama. Ready kang tanggapin muli niya. Minsan, iniisip ng ibang tao dahil sa tindi ng ginawa nilang kasalanan na hindi na sila mapapatawad ng Diyos. Ang iba, gumagawa na ng iba't ibang paraan para mapatawad lamang sila. Nagbibigay na kung ano-ano, binabaitan. Pero may sasabihin ako sa iyo, ang ginawa ng Panginoong Yesus ay sapat para patawarin ka ng Ama. Kaya we are blessed dahil ang Diyos natin ay nagpapatawad. Tanungin ko nga po kayo, mga ilang kasalanan kaya ang napatawad sa iyo ng Panginoon?
Sige nga, mga ilang kasalanan kaya nagawa mo na? At ilang kasalanan na napatawad na sa iyo? Sabi ng isa, hindi ko na po mabilang. May sasabihin ako sa iyo, lahat ng kasalanan ay napatawad na. Nung humingi ka ng tawad at tinanggap mo sa Panginoong Hesus, ibig sabihin, lahat ay napatawad na. Sige, palapakan natin ang Panginoon. I-relate naman natin sa tatay sa lupa. Ang tatay natin sa lupa, may pagkakataon na ganon din. Magagalit yan. Sino mga tatay na nagagalit din? Hindi perfecto yan, nagagalit din yan minsan. Minsan ka nga lang. Minsan lang. Sige, minsan. Minsan lang. May pagkakataon na magagalit din yan. Pero after ma-release ang galit, mamaya ay okay na. Kagaling ng tatay sa ganon. Yung na galit siya, pero pag na-release na, tapos na. Subukan mo ang nanay ang magalit. Yan ang pagkakaiba ng tatay sa nanay. Ang nanay pag nagalit, meron pa yung follow-up. Parang follow-up check-up. Sunod-sunod pa yan. Pero ang tatay, ibang tatay. Pag na-release na, ikaw talaga anak, kasi naman ganyan ka naman. Ha? Pag-alis yan, pagbalik yan, kakain ka na. Punta kayo sa yung nanay. Ayos na yan. Okay na. Ganyan ang tatay. Parang Diyos ko magpatawad. Kalimutan na, tapos na. Okay na yon. Move forward. Iba ang tatay. Yung iba, wala kang maririnig sa tatay mo kahit nagkasala ka. Pero ang tatay ay laging naghihintay ng paglapit ng anak. Kaya kung nagkasala kaanak sa tatay mo, humingi ng tawad, huwag nang patagalin. May kakilala kong pinatagal, pero may kilala din naman akong pinilit lang humingi ng tawad sa tatay niya. Meron akong testimony, meron pong nag-church po sa amin, sa Batangas. Medyo may edad na po siyang tatay, Father's Day. Hindi niya po napapatawad yung tatay niya. Ang sabi ni Pastor Ito, punta ka sa tatay mo, humingi ka ng tawad. Alam mo, pagkasabi ganyan, humingi ng tawad, punta sa tatay niya. Alam mo, ilang araw lang namatay yung tatay. Grabe yung pagkakataon, sabi ko. Nakakaiyak yung pangyayari, pero salamat sa biyaya ng Diyos, nakabalik yung anak sa tatay niya. At naiparamdam ng anak ang pagmamahal sa tatay niya. Kaya kung may pagkakataon ka lagi, huwag mo nang patagalin pa. Humingi ka ng tawad kung nakagawa ka ng kasalanan sa iyong tatay. Sabi ng isa, hindi naman po masyadong, parang naman po walang pakiramdam ng tatay ko. Yung tatay ko po parang walang feelings. Meron yan. Hindi mo lang alam. Nagkikim-kim lang yan. Pero meron yan. Pero pag lumapit ka, humingi ka ng tawad, ikaw ay patatawarin niya. Kaya mga anak, na matitigas. Sa pagkakataong ito, lumapit ka sa tatay mo mamaya. Okay? And lastly, restoring. Ang Diyos ay hindi lang nagpatawad, kundi nililimot niya ang iyong ginawa basta na ihingi mo na ng tawad at nire-restore ang lahat sa iyo. Ang tawag na ang term ng ginamit ay pardon. Ano yung pardon? It is also used to describe forgiveness. Pag sinabing pardon, pinawalang sala. As in, wala ng kasalanan. Kapag humingi ka ng tawad, ikaw ay titingnan ng Diyos na walang sala. Talagang full restoration. Luke 15:21-22. At sinabi ng anak sa kanyang ama, Ama, nagkasala ako laban sa langit sa iyo. Hindi na ako karapat dapat na tawagin anak mo. Pagkasabi pa lang nung anak, iba na ang response ng tatay sa verse 22. Nabasa ko na yan kanina. The father forget all the mistakes of his son. Nung nakita na ang anak, nakalimutan na ang manang ibinigay. Nawala na ang lungkot ng paghihintay. Napawi na ang kasalanang nagawa. Na-erase lahat. Jeremiah 31 verse 34. At hindi na tuturuan ng bawat isa sa kanila ang kanyang kapwa.
at ng bawat tao ang kanyang kapatid na magsasabi, kilalanin mo ang Panginoon, sapagkat ako'y makikilala nilang lahat, mula sa pinakahamak sa kanila hanggang sa pinakadakila. Ito ang i-note nyo yung sapagkat patatawarin ko ang kanilang kasamaan at ang kanilang kasalanan ay hindi ko na aalalahanin pa, sabi ng Panginoon. Grabe! Kaya kung merong taga-inyo na nagpapaalala, ikaw na may lasinggero, sabi mo, noon yun, tinatawad na ako ng Panginoon. Ikaw lang nakakaalala, si Lord hindi na. Di ba? Iba na. Hindi na nga naalala ni Lord. Grabe ka naman kung naaalala mo pa. Mga asawang babae, kung nagbago ng asawa mong lalaki, kalimutan mo na rin naman yung nakaraan. Ikaw naman, paulit-ulit ka pa. Ganyan ka naman. Di ba dati ganyan ka? Wag na. Tapos na yon. Kung nagawa niya na noon at nahingi ng tawad, baka sa pagkakataong ito, bigyan mo siya ng chance na magbago talaga. Hindi pinansin ng ama ang sasabihin ng anak. Hindi kailangan ng mahabang explanation. Kung nagkasala ka, tumingin ka ng tawad, at nakaalala mo pa din sa eksenang ito, kinalimutan na ng Diyos, ikaw na lang ang nakakaalala. Kapag nagkasala ka sa tao, hindi na i-erase agad. Totoo yan. Andun yung sugat. Andun yung pangyayari. Naalala pa din. Kahit nakahingi na ng tawad. Pero sa Diyos, humingi ka ng tawad, ikaw ay patatawarin at hindi na niya naaalala ang lahat mong kasalanan. Imagine, ano man ang ginawa mo noon, kung ikaw ay tunay na dediretso na sa Panginoon, kalilimutan niya ang lahat ng nakaraan at ibibigay niya ang bagong lalakaran. Mas maganda kaysa dati. Pastor, paano namang hindi naalala ni Lord? Meron bang sinabi si Lord kung anong ginawa niya doon sa kasalanan na meron ako noon? Meron. Mika 7:18-19. Sino ang Diyos na gaya mo, na nagpapatawad ng kasamaan, na pinalalampas ang pagsuway ng nalabi sa kanyang mana? Hindi niya pinananatili ang kanyang galit magpakailanman. Ganda. Hindi niya pinananatili ang kanyang galit magpakailanman sapagkat siya'y nalulugod sa tapat na pag-ibig. Pero ito ang gusto kong bigyan ng the end. Verse 19. Siya'y muling mahahabag sa atin. Kanyang tatapakan ang ating kasamaan. Kanyang ihahagis ang lahat ng ating kasalanan sa mga kalaliman ng dagat. Wow. Kaya dapat, kung merong pang nagpapaalala ng kasalanan mo, ano yun, sinisisid mo na uli? Tinapon na nga sa kailaliman ng dagat, binabalik mo pa. Kaya naman, kung ikaw ay humingi na ng tawad, lahat ay nalimutan na. Naihagis na sa ang kasalanan mo sa kalaliman ng dagat. Kaya pala sinabi ng Romans chapter 4 verse 8, mapalad ang tao na hindi ibibilang laban sa kanya ng Panginoon ng kasalanan. Mapalad talaga. Hindi na ibibilang sa iyong kasalanan. Wala kang gagawin kundi humingi ng tawad sa iyong ama at tapat kanyang papatawarin. Hindi mo kailangan gawin ng kung ano-ano, katulad ng alam mo noon. Anong ginagawa mo para mabayaran ang kasalanan mo? Hindi mo kailangan maglakad ng nakaluhod, tulad ng ginagawa mo noon. Hindi mo kailangan magpakahirap, pahirapan ang sarili mo, ang katawan mo. Hindi mo kailangan magsakripisyo dahil ang ginawa na pagbabayad ng Panginoong Yesus ay sapat. Kaya kung pinatawad ka ng Panginoong Yesus, sapat na yon. Okay na yon kasi ang Panginoong Yesus ay sapat na pambayad sa lahat mong kasalanan. Amen? Amen. So now, kung nakahingi na ng tawad ang anak, ano ang re-restore ng ama? Luke 15:22-24. Sige, 23 na tayo. Ay, 22 nga pala. Balik na 22. Yan. Subalit, sinabi ng ama sa kanyang mga alipin, dalhin nyo rito ang pinakamagandang kasuotan at isuot nyo sa kanya. Ang unang restore, pinakamagandang kasuotan. Ibig sabihin, nire-restore ang pagiging righteous. Ano man nagawa mo, tapos na yon. Magsimula muli tayo. Ikaw ay matuwid sa aking paningin dahil nakahingi ka na ng tawad. Kung meron ditong tatay, pwede nating i-restore yan. Dalhin sa mall, ibigay ang pinakamagandang kasuotan. Papiliin ng bagong damit ang tatay mo dahil ang damit niya ng tagal-tagal na wala ng bago.
Yung wallet nga yan, hindi napapalitan eh. Yung belt niyan, 20 years na suot pa niyan. Yung relo niyan suot, 25 years na. Hindi yan nagkakaroon ng bago. Sabi ng tatay, more pastor, more. Mga tatay, mga anak, bilhan nyo naman paulit-ulit ng suot niyan. Kita nyo dito, binila ng bago, pinakamagandang kasuotan, yung may tatak, H&M. Ano po yung H&M? How much? Baka mahal. Basta ibili nyo ng bago. Iba, bili ng bago. Bagong sapatos, bagong belt, bagong wallet. Basta may bago kahit isang bago. Every Father's Day, may bagong isa ang tatay. Ang lagi nyo nang hinihintay sa tatay, bagong sweldo. Bilhan nyo naman bagong kasuotan yung tatay. Amen? Ano pang... malakas ang sigaw. Ano pa? Lagyan ninyo ng singsing ang kanyang daliri. Pastor, ano yung ibig sabihin ng singsing? Inire-restore ang position. Pag sinabing binigyan ng singsing noon, ibig sabihin, ibinabalik ang pagiging anak nung anak. Yan. Pastor, anong gagawin namin sa tatay pag binigyan ng singsing? Aba, bigyan mo naman ng alakas sa tatay mo. Mukha namang lahat na ng pagtitiis ay nasa kanya eh. Yung nanay nung lumabas ng bahay, kompleto, earrings, ganyan. Kompleto yan, hanggang paa. Lahat bago. Yung nung lumabas ng tatay, nakashort, nakachinelas. Aba naman! Pwede ba? Sa pagkakataong ito, bigyan mo naman ng isang nakinang-kinang yung tatay. Oh, tama ba mga tatay? Lalabas ng bahay, yung damit na suot, talagang parang mga 100 laban na yung damit na yun. Yung short, medyo may sira-sira na. Hindi kasi napalabili ang tatay, hindi talaga. Kaya sa pagkakataong ito, pinapa-imagine ko sa inyo kung anong ginagawa sa sakripisyo ng mga tatay. Okay? Sunod tayo. Pastor, paano naging ganun yung message na yan? Basta! Father's Day ngayon. Okay, Father's Day. Verse 23. Ay, wait lang, mayroon pa. At mga sandalyas ang kanyang mga paa. Oh? Talagang kompleto ito. Basta ano ibig sabihin ng sandalyas noon, pag binigay ang sandalyas, ibig sabihin noon, inire-restore yung kanyang lakarin para sa Panginoon. Sabi niya, malaya ka ng muli, may bago ka ng tatahakin. Bibigyan na kita ng bagong daan. Tatatahakin mo aking anak. Ikaw ay aking muling tagapagmana. So, isuot ang sandalyas. O, sa mga tatay, yun namang sapatos na isinusuot niyan. Grabe naman ang ano niya. Sira-sira na naman yung sapatos. Pastor, original naman yun. Original, 10 years na yun. Ang iPhone, 18 na. Yung kanya, pang 1 pa lang eh. Kung sa iPhone, please, bigyan mo ng maganda-gandang mahilig pala sa basketball, bilhan mo ng magandang shoes. Alam mo, pag binilhan mo yan ng shoes, kahit hindi makashoot, basta may shoes. Kahit bangko yan, okay na, ganyan yun, oh. Kahit magdala ng tubig, basta may bagong shoes. Grabe ang saya niyan. Pag binilan mo ng shoes, mamili ka na. Kasuotan, singsing, yung mga relo, pati sa sandalyas. Mamili ka na doon. Yan ang nire-restore. Mga tatay, nire-restore ko ngayon. Grabe na to. Okay, mamaya. Ano pa? Ano daw uli? 24. Verse 23. At kunin ninyo ang pinatabang guya at patayin ito. At tayo'y kumain at magdiwang. Aba. Hindi ko na kailangan sabihin ito. Okay. Pastor, anong ibig sabihin niyan? Yung tunay na meaning. Nire-restore ang joy at ang fellowship. May celebration. Okay. Sa pagkakataong ito, mamaya, tatay,
Hindi ang nanay ang masusunod kung anong kakainin. Hindi ang anak ang masusunod kung anong kakainin. Ang tatay ang magdi-decide kung saan niya gustong kumain. At hindi siya ang magbabayad. Pwede? Ang mga anak, tahimik na. Ang mga asawang babae, Mother's Day na lang ulit. Please, paglabas niya yung gusto naman niya kainin, dinala mo naman sa... Ayaw naman niya ng mga prito-prito. Gusto mo siwan. Ayaw niya na gusto may sabaw. Tama ba? Yung mga tatay, name it. Name it mamaya, name it. Sabihin mo lang, name it. I-restore ni Lord lahat. I-restore ni Lord. Talaga magkakaroon ng joy. Alam mo, pag tulog ng tatay, binilhan mo ng bago, tapos pinakain mo ng masarap. Sa gabi, nakaganyan yan. Sabi nun, I pray Father's Day ulit. Okay mga asawang babae, mga anak, o araw ng mga tatay. In conclusion, the father never stops waiting for his children to return. Hindi humihinto ang tatay sa paghihintay sa kanyang mga anak para bumalik. Kung feeling mo malayo ka sa Diyos, balik ka lang. Ang tatay mo sa langit ay laging naghihintay sa iyo. Pero dahil Father's Day today, ini-invite ko lahat ng tatay sa unahan. Ito, i-restore ka na. Matindi ang restoration na gagawin ng Panginoon sa oras at mga tatay. Yung mga asawa kanina medyo naiyak na eh. Alam mo, nare-realize, ngayon lang nila na-realize. Yung mga damit, yung suot, ngayon lang. O mga tatay, dito po tayo sa unahan. Tapos nakaharap po kayo sa audience. Sige po. Yan. Sige po, mga tatay. Tatay. Lapit na dito, tatay. Tatay, lapit na dito. Mga tatay. Ayan, grabe. Oh. Tatay, papa. Oh, grabe na to. Sige, adjust. Pagkakataon nyo na. Pagkakataon ng mga tatay. Tatay, ilan yan? 5, 10, 11. Okay. Totohanan na tapatan. Ang mga tatay, hindi yan more on mga words na mga sweet. Hindi yan. Hindi yan masyadong ramdam. Pag mga tatay. Okay. I-restore natin ang mga tatay. Kung narito yung asawa, yung anak, pwede ba pag bumati ka ng Father's Day, may abot? Pwede! Kung ikaw naman nakaupo dyan, hindi mo kasama yung tatay mo, mag-practice ka ngayon, abutan mo rin yung kahit sino dito. Pwede. I-restore natin yung mga tatay. Gusto rin niya bumili ng gusto niya. Huwag kayo lang bati ng Father's Day. Walang kadating-dating. Walang kadating-dating sa amin mga tatay. Happy Father's Day. Wala. Hindi namin ramdam yan. Iba mga tatay. Okay, sa pagkakataon ito, lalapit. Babati ng Father's Day. I-appreciate, pasasalamat. Thank you po sa inyong sakripisyo. Pero kung kayo may iaabot, masaya yung mga yan. Mga asawang babae, I challenge you. Ito na ang panahon para i-restore ang ating mga asawang lalaki. Ito na ang panahon. Okay. Grabe ito. First time namin itong ginawa. Okay. Mga nakaupo dyan na tira, katukin kayo ng Panginoon. Kung hindi makuha sa katok, Lord, gisingin mo yung mga yan. Sige po, lumapit po tayo sa mga tatay dahil ina-appreciate po natin ang mga tatay sa simbahang ito. Lapit tayo, batiin niyo po yung mga yan. Mukhang walang lumalapit, mukhang natakot. Sige, lapitan niyo po. Sabihin niyo, Happy Father's Day. Kung ikaw ay asawa, yakapin mo yung asawa mo. Yakapin mo, Happy Father's Day. Happy Father's Day. Sige, lapit.
Yan, ayan ako, may nag-abot na! May nag-abot na! May nag-abot na! Oh, ayan o, akita nyo na oh. Ano? Sabi ko sa inyo eh. Ganyan ang pag-restore sa mga tatay. Ay, nako. Ayan na, nako. Araw ng mga tatay. Mga anak, lapit, mag-practice. Mag-practice ng pagbate sa mga tatay. Lapit! Lapit! Happy Father's Day! Lapit po kayo! Lapit! Tayo! Mga anak na nahihiya, tumayo kayo! Tumayo kayo! Ayan na! Lumalapit na! Ayan na! Lumalapit na! Napakasaya ng mga tatay! Happy Father's Day po! Happy Father's Day! O, lapit mga anak! Happy Father's Day! Ayan na mga bata! Happy Father's Day! Happy Father's Day! O, yung mga youth, tayo kayo! Pati kayo mga youth! Youth, tayo! Mga youth, lapit! Happy Father's Day! Mga youth, bumati kayo! Pag-practice ng pagbati ng Happy Father's Day. Oh, bate. Happy Father's Day po. Happy Father's Day po. Ayan. Oh. Grabe na to. Ang saya naman. I-restore pala ha. Happy Father's Day. Happy Father's Day po. Happy Father's Day po. Sige po, lapit po kayo. Pati po kayo, Happy Father's Day. Yung mga hindi pa tumatayo dyan, lapit kayo. Bumati kayo, mga anak. Andito yung tatay mo. Bumati kayo. Oy! Praise God. Sa pagkakataon kong ito, sige, pati pa, meron pa lumalapit, meron pa pala. Meron pa bumabate ng Father's Day. Happy Father's Day po, Happy Father's Day. Praise God. Ang ating po mga tatay ay nangangailangan din po ng panalangin. Pwede po ba nating i-stretch ang ating kamay sa ating mga tatay? And we will pray po sa ating mga tatay. Father God, kami po'y lumalapit sa iyo, Lord God. Lord, ang aming po mga tatay sa church na to, Lord, bigyan niyo po ng malakas na katawan, ng mahabang buhay, ng masayang buhay, Lord God. Lord, I declare, Panginoon, gamitin niyo po ang mga tatay na ito, na sila ang mag-lead sa family, na mas lumapit sa iyo, Panginoon. Lord, I declare, ano man po ang ginagawa nilang hanap buhay, Lord God, I declare, payamanin niyo po ang mga tatay na naririto. In Jesus' name. Lord, I declare also na sila'y maging mapagmahal na tatay. Lord, I also pray na maging tatay sila sa kanilang mga anak, maging asawa sa kanilang asawang babae, Lord God. And Father God, I also pray na anuman po ang kanilang mga ginagawa sa buhay, Lord, sila po'y maging blessing sa marami. Maging sa kanilang mga boss, manager, bigyan niyo po sila ng pabor. Lord, I declare favor upon favor sa kanilang mga buhay. And Father God, I declare also na bigyan niyo po sila ng masarap na tulog tuwing gabi. Bigyan niyo po sila ng maayos na kasama sa bahay. Lord, magkaroon po sila ng minsan katahimikan, Panginoon, ng peace na nanggagaling sa iyo, Lord God. And I declare also, Panginoon, sa oras na to, Lord, I declare increase sa aming mga tatay. In Jesus' name. I declare increase right now. In Jesus' name. And Lord God, sa araw na ito, ipinagdiriwang namin ang Father's Day. Hayaan mo, Panginoon, na ang araw na ito'y ma-enjoy ng bawat tatay na naririto. Thank you, Lord God. In Jesus' name.
Amen! Happy Father's Day! Wait lang po, wait lang po. May pamimigay po kami sa mga tatay, syempre. May ipamimigay po kami sa mga tatay. Ayan, yan na, yan na. O, di ba? Yay! May kapalit na ang tasang 10 years nang ginagamit. May kapalit na ang tasa na 10 years ginagamit. Aba, kita nyo naman yan. Parang galing pa SM, ano? Ayan na, para magagamit mamaya. Thank you. Ayan, pwede na po tayo magsiupo. Sige po, balik po tayo sa ating mga upuan. Wow, palakpakan po natin ating mga tatay. Praise God. Pero, hindi pa doon natatapos ang lahat. Meron pa tayong mga tatay na kailangan pasalamatan. Sino pa? Siyempre, kung meron dito mga tatay na nagli-lead sa bawat bilog, mga spiritual fathers natin sa church, na nagli-lead sa inyo, sino po yung mga tatay na yon? Yung nag-handle ng A-group dyan ng mga tatay. Ayan. Ayan, mamaya may A-group po kayo, pasalamatan nyo po yung mga yan. Because they're willing to take care of you. At syempre, sa oras na to, meron tayong isang tatay na kailangan nating i-appreciate. Walang iba kundi si Father God. Tayo po tumayo, lahat. Hatayaan nyo na ibigay natin ang pinakamatinding papuri, parangal, at pagdakil at pagsamba sa tunay na tatay, ang tunay na mapagmahal, ang tunay na nagpapatawad, at ang tunay na nagre-restore ng lahat ng bagay sa ating buhay. Father God, salamat po. Napakabuti niyo po sa amin. Napakabuti niyo po sa amin. Lord, kahit anong ginawa namin, Panginoon, kami muli mong tinanggap. Tumakbo ka, niyakap mo kami, hinalikan mo kami. And Lord God, sa pagkakataong ito, kung meron man dito na mga anak na nawala na yung kanilang tatay o iniwan, Lord God, sa pagkakataong ito, I pray, yakapin mo ang bawat anak mo na naririto, na naghahanap ng pag-ibig galing sa kanilang ama. Lord, yakapin mo yung mga taong naririto na namimiss sa kanilang mga tatay. Lord, I declare matinding pagyakap mo, Panginoon, sa iyong mga anak na naririto, and I declare your presence in Jesus' name. Come on, church, close your eyes. Close your eyes. Mararamdaman mo ang matinding presensya ni Abba, Father. Abba! Abba!
Father God, salamat po dahil meron kaming tatay sa langit. Lord, ano man ang pagkukulang ng tatay namin sa lupa, alam mo, Panginoon, ikaw ang pupuno ng lahat ng ito. Lord, kung hindi man po namin na iparamdam ang pag-ibig namin sa aming mga tatay sa lupa, Lord, I pray na gamitin mo, Panginoon, kami para mahalin yung ibang tatay, Lord God. In Jesus' name. And Father God, biyayaan mo rin po kami na kung narito pa ang tatay namin, may paramdam namin sa kanila ang pag-ibig. Lord God, alam ko lagi po sila naghihintay. Lord, biyayaan niyo po kami na hindi na maghintay ang aming mga tatay, na bilhan sila ng bago, pasalamatan sila palagi, i-appreciate lagi sila, Panginoon. Father God, kung meron man sa lugar na to, na ang puso nila ay feeling empty, Lord, hayaan mo na yung pag-ibig mo ang pupuno. In Jesus' name, punuin mo ang puso ng bawat sa Lord God. Iparamdam mo ang pag-ibig sa kanila, Panginoon. In Jesus' name. Lord, salamat po sa aming mga tatay. At hayaan niyo po na sa pag-uwi namin, kung aming mga tatay na sa aming mga tahanan, may paramdam namin ang pag-ibig namin sa kanila. Lord, maraming pong salamat. Thank you, Lord God. This we pray in Jesus' name. Amen.